Kabayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging... Kawawa din no? What about Tishim no? Bakit si ganito? Bakit si ganyan? Yung argumento mo, pumunta pang mahinang nilalang. Bakit ako unahin nyo? Wala, yun ang pangit na tanong. Labanan mo. Pakita mo na hindi ka, hindi yung, bakit si ganito? Yun, matagal na po ang kalihim. Puking yan ayop na, pantanga. State witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo. Kung hayop. Very good. Utang galing ng pagkakagawa nung sinabi, no? Literal na crab mentality, gustong mandamay ng iba. Parang si di ba? Si Mike Defensor. Hindi nyo ba alam? Marami ding mga dito, ganyan. Ayop na yan, no? May senador dito. Hindi nyo ba alam? Meron ding current na congress na kabinete. Ganyan. Gusto naman damay kawawa. Ito mga ganito yung mga mahirap kaibigan no? Dadaling ka Wala na po akong kakampi. Boses leprechaun itong mag-ama na to ulitin natin sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo. Kung naglingkod naman pala Kapal, sabi niya. kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila. Ba't ka dila rin pala ng dila to? Parang si Cayetano. Sabing gano'n, no? Ang kasalanan ko lang po sa inyo ay naglingkod po ko. Dila ng dila to. Kaya kayo, huwag kayo makukulit yan pag kayo dinilaan niya ito. Kapal, sabi dito. Bakit ka tumanggap ng 75 million donation, contribution personally? Kaya nga Tapos di mo i-declare sa salin mo. Ill-gotten wealth tawag doon, di ba? Biruin mo yun din nga wala nga siyang lusot kasi kung sana tumakbo siya noon tapos hindi pa naman siya government official noon or hindi siya congressman, di sana okay lang. Okay nga lang din Kasi parang sinabi napanood ko kanina kay Senator Pampilo Lacson, kung i-declare niya yata to sa SALN, baka nga administratibo lang yung maging kasalanan niya. Parang ganun lang. Medyo mas malala. Kaso, ewan ko ba, ego ba tawag doon? Nagyabang pa nakakalimutan niyo po yata. Marami akong kaibigan. Buking ang hiling lang nila sa akin. Nakadra sa China yung sinasabi niya. Ang kasalanan ko, umamin ako. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo. Kung kasalanan pong matatawag yan. Dila mo na. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala. No. Natutuyot na. Magdila ka dyan. Dumila ka dyan. Kapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit, kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Ha? Bakit naman? So ikaw lang ang kaisa-isang investigador?
Ikaw lang ang talagang pwedeng maghawak ng Blue Ribbon Committee. Ikaw lang talaga yung isang sumisigaw na, hey, tama na yung anuhan. Tama na yung korupsyon. Ganon, ikaw lang. Ha? Paano yung si Mayor Vico na isa sa mga bumuska sa Diskaya? Na yung Diskaya mismo, putya pinagtatanggol mo. Paano nangyari doon, Brad? Oh, tapos maya-maya malalaman namin yung ano pala, connected ka pala. Well connected ha. Well connected sa Diskaya tong hayop na to. Oh. Anyari. Trabaho mo ang paglingkuran ng taong bayan. Huwag mo isumbat. Oo, walang sumbatan. Sabi ni Boss Smokey. Trabaho mo yun eh. Sinabi ba namin tumakbo ka? Tanga ka rin eh. Oh. Hayop, sinungaling ka. Isa kang kupal, Marco Beta. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako Walang gustong maglibing sa limot niyan. Tungaw. makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo. Two birds in one stone pa. May pa ganun pa. Talagang it's all because of you. It's all because of you. I'm feeling sad and blue. Hayop. Napakaano mo naman. Wala na. Ikaw na talaga superstar. Ikaw na nagrally para sa'yo. Nagrally. Ginawang ka talaga ng kaso para hindi ka na makapunta ng Blue Ribbon dahil talagang super special ka. Tapos, ayan din, yung kaso rin pertaining din dyan sa para hindi ka na makaboto sa impeachment. Very, very good. Ang daming iniimbestigan ng ombudsman, Brad. Ang dami na rin nakukulong. Kaya easy ka na lang sana, Balbon. Magpakulong ka na lang din. Tapos kwentuhan kayo doon ng mga kasama mo, mga korap. Oh. Ito ang ulo ng balita, DDS, bobo pa rin. Bobo na ngayon, bobo pa rin. Punta na ulit tayo. Balik na tayo ulit, mga kaibigan, sa totoo nating topic, ang mukhang turak na si Marcoleta. Nagpahayag ang ating ombudsman. Sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Ayan, Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko. Siyempre, nakikita niyo yung pinag-iimbestigan eh. Nakita niya sa investigasyon eh. Parang siyang senador. Talagang alam mo yung mangyayari. Ikaw yung investigador eh. Nakita mo, ay, sapat tong ebidensya na to para magkahulihan. Yun, di ba? Kabang-kabang, walang niya eh. Nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Mali ka nga eh. Nagkamali ka nga. Last week mo pa sinabing, naku, mga kababayan, ikukulong na po ako. Lalabas na po yung warrant of arrest sa akin sa 1 linggo or baka bukas or baka... hindi pa pala ginagawa. Ngayon, naiyan ka na naman. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Nakanahayap! Parang totoo ah. Para sa iyo ang rally na to. Di ako susuko. Para sa iyo ang rally na to. Ang galing ni Boss Smokey para sa iyo pala yung rally na yun eh. Ba't nga mukha nito no? Mapangiti, mapatawa. Anak ng tetek, ang daming guhit sa mukha eh. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Wala na. Kung dati, ang papalit kay Jose Rizal Digong, sabi rin ni Marcoleta yon, 'di ba? Papalit na kay Jose Rizal Digong, pambansang bayani. Mukhang ikaw na, Brad, ikaw na. Sa tingin ko, winner ka, hayop ka.
Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po, ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat Ang ganda na ito. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Biruin mo, no? Pero kabang-kaba na yan. Tamo, nakahawak sa itlog yan. Hawak-hawak niya itlog niya eh. Baka umakyat sa leeg eh. Aakyat na yan dyan at wala kang magagawa. nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag. Ganyan yung inano nila, no? Ngayon, yan yung claim ngayon ng ng mga tungaw na INC. Ganyan yung sigaw nila. Tungaw kami. Tungaw kami. Sabing biruin nyo, sabi ng gano'n, merong isa na you have to bend the law. Yun daw, yung spokesperson din eh. Kaya mali po na binibend yung law. Yun na yung nila, yun na yung naratibo nila. Mali na binibend yung law. And ang patunay na nagbend the law, yes sir. Yes sir. Ang mali na ngayon si Ombudsman Boying kasi yes sir siya eh. Sabi niya, yes sir. Baluktutin ang alin. Yung kaso mo na ikaw mismo ang nagbisto sa sarili mong inamukha. Parang sabi ni Boss Montreal na gano'n. Oh, ni Boss Joel Villaruel. Marcolita, di ba abogado ka? Ba't hindi mo alam ang plunder? Kaya nga eh. Hindi, pero nagalit si Robin. Sabi ni Robin eh. Ayun no, mga tol no. Sabi ni Robin no. Mamaya baka nanonood sa atin si Robin ha. Diyan sa Facebook ha. I'm the Bennett boy! Mandarigma! Sabing gano'n ni Robin, no? Ayun. Malaki po ang hinanakit ko, no, mga tol. Kasi ang tanong ko po, bakit yun naman po na tinawag na plunder? No? Ba't nyo po kinasuhan ng plunder? Itong si Senator Marcoleta, nakasama natin sa Senado, no? At hindi naman po yan marunong magkumpuni ng tubo. Ilang beses na nga po yan nakita sa bahay namin, no? At nagkaroon ng problema sa laki ng kanyang tibe. Hindi niya po nagawan ng solusyon o paraan para mapababa yung tubig, no? Yung bumara yung kanyang tubol. Kaya hindi ko po alam ba't plunder ang kinaso nyo. Na gano'n ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin, ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako. Si Boss Moki sabi, mga tungaw yan. Hindi naman INC at DDS ang nagpabagsak kay Marcos Sr. Mga liberals kaya dilawan, wag kayong mangangkin. Correct. Sabi ni Tita Maydon, si stupid, how about you Marcoleta? Di ka na nag-leak rin ng election donors associate. Kaya nga eh, yun ang talagang ikaw ang talagang nag-bend the law. Na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag. Ay, kinakasihan daw siya ng panguan. Yan na! Putya, una, naglabas na ng victim card. Oh. Tadeng! Hindi kanaya yung pa-victim card. Putya, naglabas na rin ng mga religious, Na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Ang mga tukmo lang walang niya eh. Oh, pakinggan natin itong isa pa. Lightning rally causing heavy traffic along EDSA. Grabe, no? Grabe kapal ng mukha nyo. Nag-create na kayo ng traffic dyan. Kawawa yung mga kababayan natin. Kawawa yung Pilipinas. Sa rallying yan, isa lang talo eh. No? Isa lang talo, Pilipinas. Kaya apektado ang ekonomiya natin, apektado yung reputasyon, tapos ang laking abala sa mga Pilipino.
ang laking abala. Members of a religious group gathered on the corner of EDSA and White Plains Tuesday morning to call for transparency and accountability in the government. They began arriving before dawn on buses and private vehicles. By 6 a.m., the group had blocked a portion of EDSA northbound. Police personnel worked to prevent the rallyists from occupying the entire roadway to allow vehicles to pass through. The crowd estimate had reached 8,000 by 8 a.m., while 300 or 900 police personnel have been deployed now to manage the gathering. Now, a stage has been set up along White Plains Avenue, blocking traffic entirely. No permit has been issued for the rally, and police are still waiting for the necessary documentation. But the rallyists have been allowed to stay, provided the gathering remains orderly. Lakas ng loob mo magsalita ng kasamaan, ikaw mismo ang sama ng ugali. Sama pa ng muka. Yun nga ang sama pa ng muka. Eto si Marcoleta, ganito yung mga itsura ng ano eh. No? Yung kunyari may umutot sa elevator, pag tiningnan mo yung mukha, puta, ito yung umutot. Yan, laging napaghihinalaan na yan yung umutot eh. Ganun yung itsura ni Marcoleta, mukhang ututin eh, di ba? Gagong yan eh. Hi, Rhino, di ayos naman ang utak. Please, obvious na pinagtatakpan ng INC ang kriminal. Correct, no? And does not cause further traffic disruption. Malacanang, meanwhile, says the president is monitoring the situation and its effect on the public. Meanwhile, the Iglesia ni Cristo has issued a statement on the ongoing protest rally along EDSA, and here's that statement. Hindi tutol ang Ito rin, Iglesia ni mamanot-manot. Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Kita mo, yun na yung naratibo. Eh, nako, si Senator Erwin pa pala may kasalanan. Dali ka, Senator Erwin, kasi sinabi mo, sometimes you have to bend the law. Yes, sir. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Totoo ba? Sinimulan niya ito. Totoo ba? Butaw nga si Marco Beta. Ang alam kong unang si Senator Ping Lacson. Tapos ang nauna na ngayon si Marcoleta, ganon. Patawa lang. Ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Nasaan na si Secretary Bembang? Oy! Oy, Secretary Bembang. Secretary Bembang, hello! Oy, Banat Boy, na-miss kita. Ano atin ngayon? Hindi, may tanong kasi kami, no? Sino yun hindi, bumati ka muna sa mga mandirigma natin dyan. Siyempre, batiin natin. Mga mandirigma, isang mainit na pagbati sa inyo. Nandito ulit tayo para sa isang makabuluhang usapan. Tuloy ang laban. Ano nga pala ang nasa isip mo? Hindi, may tanong kami. May tanong kami sa'yo, no? Kasi, sino ba yung nauna naging head ng Blue Ribbon Committee, kay si Lacson o si Marcoleta? Search mo nga yung internet, please. So, to clarify, Rodante Marcoleta became head of the Blue Ribbon Committee around July 2025. Later on, he was replaced by Panfilo Lacson in September 2025. So, Lacson followed Marcoleta in that role. So, una. Pero nung 2025 ba, wait lang. So, sino yung unang nag-imbestiga sa kanila ng flood control project? Kung maalala mo. In August 20... Ang unang imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control project ay nagsimula noong August 19, 2025 sa ilalim ng pamumuno ni Rodante Marcoleta. Nakatuon ang mga imbestigasyon sa mga proyekto sa Bulacan, partikular na sa mga ilog gaya ng Angat River, kung saan may mga seryosong irregularidad. Walang espesipikong nabanggit na proyekto kung alin ang pinakaunang inimbestigahan. Pero alam natin
na doon nakasentro ang mga unang pagdinig. Okay, ilang session yung nangyari nun? The Senate Blue Ribbon Committee's flood control investigation began in August 2025 under Rodante Marcoleta. By September 2025, media reports suggested they were close to wrapping up, with only about 1 or 2 hearings left at that point. The exact total number of sessions wasn't specified in public sources, but it seems it took multiple hearings over a span of weeks. Okay. Sige, okay. Wait lang, may ano yun, breaking news ba yun? Sabi ni Tol Top 1, wait lang nga. Basahin ko lang ha. Maraming sa mga matataas na pwesto sa AFP at PNP na member ng Iglesia ni Cristo. Sila dapat ang tanongin nyo, bakit hindi nila pinaalam ang plano ng INC sa ating gobyerno? Yun lang, no? Ako talaga request ko, no, sana kay PBBM, bago matapos yung PBBM, bago matapos yung termino mo, siguraduhin mo sana po, no, na yung kabulastugan ng Iglesia ni Cristo, medyo mabawasan o matapos na yan, no? Secretary Bembang, okay na. Mamaya na lang ha. Pagka kinol ulit kita, saka ka na lang magsalita ha. Sige, Banat Boy. Kapag ready ka na ulit, tawagin mo lang ako. Okay, sige. Stand by. Pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Sino ba in-expose ni Marcoleta? Wait nga lang, ulit. Secretary Bembang, tinatawagan ka ulit namin. May mga doon sa, ulit, ilang hearing yun nangyari nung si Marcoleta, ilang hearing lang, ilang Senate session. Sa nabanggit na impormasyon, noong panahon ni Marcoleta, mga ilang sesyon lang iyon. By around September 2025, halos tapos na raw at may 1 o 2 hearing na lang ang natitira. So hindi naman sobrang dami, ilang sesyon lang talaga ang nangyari. Kaya nga, ilang session lang. Magbigay ka ng numbers. Ilang session yung naging particular pagdating sa flood control projects? Walang eksaktong bilang ng mga hearing ang naiula, pero ang imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control projects ay nagsimula noong Agosto 19, 2025. Pagdating ng Setyembre 2025, nabanggit na halos tapos na sila at 1 o 2 na lang ang natitirang hearing. Okay. Sa madaling salita. So, Basta okay, gets. Hindi mo mahanap, no? So, ganun talaga yung, few sessions na lang yun natitira nung isang buwan na eh. Sa loob ng isang buwan, ilan ba yung session nila sa loob ng isang buwan? 12. Secretary Bembang, ilang session ba kada isa sa loob ng isang buwan, ilan yung Senate session? sa normal na takbo, kadalasan ang Senado ay nagsasagawa ng mga sesyon 2 beses o minsan 3 beses sa isang linggo. Kaya sa loob ng isang buwan, maaaring umabot ng 8 hanggang 12 na sesyon. Depende kung may mga special na pagtitipon o recess. Pero syempre, depende pa rin yan sa schedule na itinatakda ng Senado. Correct. Okay. Gets. Tapos madalas hindi pa 'yon isang hindi pa puros particular dun sa Blue Ribbon. Yun yung nangyayari dun. Hindi araw-araw or hindi kada session merong Blue Ribbon sa loob ng isang buwan. Si Secretary Bembang, hanap ka naman ng datas or records na kung saan sino ba yung mga na-expose or mga bigating na-expose talaga ni Marcoleta na pangalan pagdating sa flood control project anomaly na kanyang ginawa dyan sa Blue Ribbon Committee na siya yung namumuno.
Sa imbestigasyon ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee, nabunyag na may mga ghost flood control projects at contractors na nakakuha ng bilyon-bilyong piso. Partikular na tinawag ang Wawaw Builders at ilang opisyal ng DPWH ang nakontempt tulad ni Bryce Erickson Hernandez. Nakumpirma rin na ang imbestigasyon ay tumutok sa 10 na proyekto at may nabanggit na 20 hanggang 25% kickback. Hindi pa tapos ang mga kaso at nananatiling under investigation ang iba. Wait lang, yan ba yung ano? Under Marcoleta yan? Oo, tama iyan. Iyong mga nabanggit na anomalyang lumabas at pangalan na na-expose ay galing sa imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee noong si Marcoleta ang namuno. Okay, Siya ang okay. Okay na. Paano hindi papalitan si Marcoleta sa Blue Ribbon? Mga administrasyon ni BBM, walang Duterte admins. Hindi, pero ayun, meron naman pala mga ano. So, agree naman tayo dito. So, tama naman pala siya. Ayan, according na rin kay Secretary Bembang eh. Ang ikinakaso Sabi ni kay Ma'am Senator Patricia Maurer, wala ba silang ginagawa kundi magrally ang mga demonyo? Ayun lang. Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula Sinagot na yan kanina, 'di ba? Sinagot na yan ni Ombudsman Assistant Nico, 'di ba? sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Tama, ganun yung mga ginagawa nila, di ba? Yung picking out sa mga sinabi ng mga prominenteng mga government officials, tapos kinakaw-kaw nila sa kanal para maging shoot para sa naratibo nila. Hindi niya sinasama yung mga kasama niya mga senators, yun lang. 'Di ba? Eh siguro tinikap yun para i-lead papunta dito and then magkaroon ka ng naratibo na ikaw nga yung nauna eh. 'Di ba? Kahit makulong si Marcoleta, tuloy ang hearing sa flood control scam. Hindi naman si Marcoleta ang chairperson sa correct. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, Patay ka. Kahit makulong ka na, Marcoleta. O yan naman pala eh. Magpakulong ka na, Marcoleta! ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga Oo, correct naman eh. Si PBBM talaga yung nauna. Wala naman doubt dun eh. Ang gusto ko lang talaga, Boss Montreal, is kung malaman kung nauna nga ba si Lacson or si Marcoleta. Pero ang alam ko talaga, ang nag-trigger talaga niyan is yung ICI. 'Di ba? Yung ICI. And then of course, most probably magkakabukingan na. Eh yun. Eh tapos ngayon no, kinuha niya pa no. Kita mo ito ikaw kasi si COMELEC chair. Ikaw kasi medyo may pagkaboplek ka rin eh. 'Di ba? Tamo, pinalusot mo si Marcoleta. Hindi namin alam kung bakit mo pinalusot. Ngayon, ginagamit yung na pinalusot mo si Marcoleta. Oh. Eh bakit ano problema kung nakalusot siya sa COMELEC? Eh ano ngayon kung hulihin siya? Eh dali siya kay dali siya sa ombudsman eh. mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice.
At hindi kami mananahimik O edi sana sinabi na, ano, talaga ba? Ang selective justice is injustice, gano'n? Oh, kahit patulan ko ng papiloso po yung pinagsasabi mo, parang mali pa rin sinabi mo, hayop ka eh. Biruin mo, no, yung selective justice daw is injustice. Kung talagang pinili mo to para ito yung muna yung makasuhan, injustice ba yun? Paano naging injustice yun? Di ba, Ma'am Josefa Olivia Lopez? Paano naging justice yun? Palusit ni Garcia yan kasi nga takot siya sa INC. Yun nga rin eh, no? sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Wala, hindi kami humihingi ng katarungan. Ang hinihingi namin katarungan, ma-expose yung ni Cubeta Queen, si Sara Duterte. Kaya pwede ba kayong mga INC? Stop talking for us. Hindi namin kailangan yung manawagan. Ilayo nyo yung bibig nyo, yung pangalan, yung namin, no? Kami, ilayo nyo sa mga bunganga nyo. Sabihin mo na kailangan managot dahil dun sa mga INC. Hindi yung INC, hindi lahat. Hindi yan, yung Pilipinas, no? Hindi INC lang. Wala kaming pakialam kung magba-black voting kayo, pero ito tamo yung sinabi, ayan, no? Kapal na mukha. Urak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Ulit. Ang selective justice. Oo. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Anong kita mo? Nang hinihingi ng mga INC. Ganun. Biruin mo, kababayan na. Ng mga kababayan nating INC. Ganun. Hindi eh. Pati kami kasama dyan sa trip mo. Magti-trip ka lang. Gusto mo kasama pa kami? Boplek ka pala eh. May alam dyan si George Garcia, ilang taon na yan gumagalaw. Gumagalaw ba siya? Hindi palitan si Garcia. Correct nga eh. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.